Marcos Sr., ang Pilipinas, ay isa sa pinakamalakas, at kinatatakutang bansa, hindi lang sa Asya, kundi pati na rin, sa buong mundo. Noong mga panahon din na ito, ang mga bansa na katulad ng China, Indonesia, India, at Japan, ay kilala rin sa pagiging malakas, hindi lamang sa kanilang ekonomiya, kundi pati na rin, sa kanilang puwersang militar, sa buong Asya. Sa katunayan pa nga, noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ay nakikipagsabayan pa tayo, sa bansang Japan. May mga kagamitang pandigma na rin noon, ang Pilipinas, na tayo lang ang mayroon, at marami pang iba, sa ilalim ng pamumuno, ni Marcos Sr. Siguro ang ilan sa inyo, ay hindi naniniwala, at negatibo, ang pagtingin sa kanya. Ngunit kung hindi dahil sa uri, ng pamamalakad, at mga proyekto niya, para sa ikauunlad ng Pilipinas, ay hindi maiuukit sa kasaysayan ng ating bansa, ang Golden Age. Noong panahon din ni Marcos, ang ating sandatahang lakas, na katulad ng hukbong Katihan, hukbong Pandagat, at hukbong Panghimpapawid, ang isa sa pinakamalakas, na military forces, sa buong Asya. Ngunit hindi tulad ng mga bansa, na nabanggit ko kanina, ay hindi natin napanatili, ang titulong ito, kung kaya't ngayon, ay napag-iwanan na tayo, ng ating mga karatig bansa. Pero ang malaking katanungan dito, ay kung paano nga ba naging malakas, ang Pilipinas noon. Ano-anong mga kagamitang pandigma, ang mayroon tayo noon, dahilan para katakutan tayo, ng mga dayuhan. Mag-umpisa tayo sa assets, ng Philippine Navy. Sa panahon ng administrasyon, ni dating Pangulong Marcos Sr., ang ating bansa ay nagkaroon, ng 3 corvettes. Ito ay isang maliit, na warship. Ang 3 corvettes na ito, ay pinangalanan, bilang BRP Dato Sikatuna, BRP Raha Humabon, at BRP Dato Kalanchaw. Armado ito ng dual-purpose guns, Bofors 40mm guns, Orlacon 20mm cannons, Hedgehog projector, na may 144 rounds, at marami pang iba. Sa panahon din ng dating Pangulong Marcos, ay mayroong 26 amphibious warfare ship, ang Pilipinas. Ilan sa mga ito, ay ginagamit pa din, para sa mga military service. Noong 1975, unang dumating sa Pilipinas, ang kaisa-isang hospital ship ng ating bansa, at ito ay pinangalanan, bilang RPS Hospital ng Tulungan. Ayon sa mga report, ay nasunog ito, noong August 8, 1975, at nakalutang na lang sa Tacloban City, mula February 18, 1990. At katulad ng ibang warships ng Pilipinas, ay hindi na rin alam, kung anong nangyari, sa hospital ship na ito. Noong 1976, ay nagkaroon din ng ating bansa, ng 4 na high-endurance cutters, at bawat isa nito, ay armado ng mga malalakas na baril, at marami pang iba. Ang 4 na high-endurance cutters na ito, ay pinangalanan, bilang BRP Francisco Dagohoy, BRP Gregorio del Pilar, BRP Diego Silang, at BRP Andres Bonifacio. Maliban pa dyan, ay nagkaroon din tayo, ng 2 minesweepers, na naging active, noong 1979. Pinangalanan nila ito, bilang RPS Davao del Sur, at RPS Davao del Norte, na heavily equipped din, ng mga armas. Sa kaparehong taon, sa panahon din ni dating Pangulong Marcos, ay nagkaroon din tayo, ng 2 coastal minesweepers. Pinangalanan nila ito, bilang RPS Zamboanga del Norte, at RPS Zambales. Nagkaroon din tayo, ng 2 fleet of minesweepers, ito ang RPS Samar, at BRP Dato Tupas, na mga patrol corvettes, ng Philippine Navy. Hanggang sa ngayon, ay walang impormasyon, sa kung anong nangyari, sa BRP Dato Tupas, ng